Nako, rekta na tayo ngayon. Booking ka ngayon, Carpio, kay Senator Dante Marcoleta, no? Ito pala daw sabi, ni Senator Marcoleta, ang anak nito ni Carpio ay binabayaran ng Chinese, no? Dahil daw, di umano, nagtuturo doon sa China. Sabi sa China, no? Sa Beijing, no? Ibig sabihin, complex sa sinasabi niya na anti-China ka, pero anak mo, nagtuturo doon, ha? At hindi lang yan. Mabubukid itong si Tarela, wala na ibang ginawa kundi mag-ingay laban sa China. Tapos pag yung China nagalit, ang gagawin, magagalit ang China, Tapos ang isusugod yung mga otoridad at ang mga Pilipino, hahanap ng kakampi. Tapos aawatin, yung aawat magagalit, no? Ganyan po mga naratibo ng mga to. Ano to, bakit? May nag-utos ba sa inyo na mag-ingay kayo para yung flood control matakpan ng issue? Hindi. Mga kaibigan, grabe na eh. Grabe nangyayari ngayon eh. Napaka-sensitive na lalo to si Lacson. Akala mo napaka-OA eh. OA, pinutol yung video ni Senator Marcoleta doon sa pagkasabi niyang give up. No, hindi niya tinutuloy. Tapos siya, ngak-ngak no sa social media niya, kung ano pinagsasabi. Ang ingay-ingay mo, nung sa flood control, wala kang ginagawa. At tupagi mo yung blue ribbon mo, wag yan China na yan. Kumukuha ka ng simpatya sa mga dati mong kabaro, di ba? Ang tindi itong matandang to. Matindi ho. Ang tindi ng matandang to. Di mo ba? Tapos dinidi si Senator Marcoleta. Ang ganda-ganda ng pinunod ko kay Marcoleta, oh. Ano sinabi ni Marcoleta doon sa China, sa KIG? Hindi naman niya i-give up yun eh. Bandang huli, pag i-play mo nga yung video mga kasama, papapanood mo doon, may malasakit si Senator Marcoleta na ipatalaan nyo na yan. Ano ka ba, Tariela? Sinasaway lang si Tariela doon sa ginagawa niyang attitude sa China. No? Tama ba ginagawa ni Tarela? Tama ba? Wala namang ginawa si Senator Marcoleta sa kanya eh. May masama bang ginawa si Tarela si Senator Marcoleta kay Tarela? Sinasaway lang siya. Ito, ayaw magpasaway. Kinakampihan pa ng mga bugok na matatanda doon sa Senado. Di ba? Eto, tignan mo Tignan natin to Tignan mo kung gaano ka-attitude ng mga to sa Pilipino. Ginagamit kayo mga Pilipino ng mga to. Ito sabi ni Cathy Binag. Mag-ingay ka, pa Tarela. Halatang inutusan ka para mailigaw ang issue sa flood control ng amo mo. 'Di ba? Ayun si Cathy Binag yan. Malaking banateros yan, Malaking impormasyon niya kung tutuusin, Bakit kayo nag-iingay? Para matakpan yung issue? Ikaw, Lacson, post ka ng post sa social media mo, hindi ka makamove on dun sa give up ni Senator Marcoleta. Naipaliwanag na nga yun eh. Yung give up na yan, kung pinagpatuloy mo ang video, makikita mo yung konteksto niya sinasabi ni Marcoleta na ayaw niyang ibigay at ilagay niyo sa totoo sa batas na tamang procedure na magkaroon ng mapak, ganyan-ganyan. Tapos, pag may nagagaya, sabihin nito ni Kiko Galdal at nito ni Boy Tago, amin ang China! Akin ang China! Ay, amin ang hindi sa China, amin ang Kalayaan Island Group! Ayaw namin sa China! Ang titindi ng mga to. Hindi na pinag-uusapan kung ayaw mo sa gusto mo sa China eh. Ang pinag-uusapan yung procedure kung paano mapasa atin yon at yung mapa. Ang eto mga to, inaatake si Senator Marcoleta. Hoy, tanda, mag-isip-isip ka naman. Di ba? Mga kaibigan, nakaka-obvious eh. Di ba? Nag-iingay yun doon, yung Coast Guard doon, ng spokesperson nag-iingay, nagbubunga nga. No? Pag nagbunga nga siya doon, yung mga Pilipino alam niya kakampi sa kanya. Tama-tama in the same time siguro para matakpan yung flood control. Ngayon, pag nagalit yung Pilipino at pumalag yung China, takot naman sila. Di ba? Hinamon sila ng China. Sige, kung inunungrata mo kami, sabi kay Erwin, di ba? Lahat na kami. Hindi nag-ceasefire. Di ba? Ganun to mga to, nagtatago sa mga Pilipino, ginagamit tayo. Ang sasama ng mga ugali. Grabe ho. Di ho ba? Ito pa ho. Grabe, ito pa ho. Tignan nyo to I am sure the people of Pag-asa will be happy to welcome you, sir. Tignan mo, nanluluro. To. Ibang klase po to. Parang ganito, may kaaway ka, probinsya mo, galit na galit, nakapagsalita, inuudyo ka niya yung mga tao. Wala naman siya sinasabi, pero nakakapag-init yung dugo yung sabi niya. I am sure the people of Pag-asa will happy to welcome you, sir. Parang ganito may nakitang kaaway. Hindi ko sinasabi mo yan Parang ganito
Wanted ka sa Tondo. O, pumunta ka doon, welcome ka doon. Ang sama ng ano nito ni Lucifer. Mula ngayon, Lucifer ang pangalan nito ha. Lucifer ang pangalan nito mula ngayon ha. Lucifer. Hulaan mo kung sino ha, hindi ikaw, Tarela ha. Alam ng mga tao yun, Lucifer ang pangalan. May pangalan Lucifer. Oh, inimbitahan is PCG spokesperson, WPS, Commodore, J. Tarela, si Sen. Rodante Marcoleta na sumama sa Marine Domain Awareness. Ano naman ako sumama? Bakit? Yung mga kasamahan mo, ni-lecture na ni Senator Marcoleta kung ano yung WPS, kung ano kahalaga nun. Walang sinasabi si Senator Marcoleta na masama laban sa inyo. Kayo ay tumanggap dapat ng sermon. Bakit? Dapat yung mga kaalaman na makapag-aambag ang isang senador, tanggapin nyo. Hindi yung sinaway ka sa mali eh. Ibig sabihin, hindi ka mali. Gusto kong tanungin si Lacson tsaka si Kiko. Gusto kong tanungin, Lacson, Kiko, tama ba yung ginawa ni Tarrela na gumawa ng karikature? Sumagot kayo kung tama o mali para marinig sa sambayan ng Pilipino kung gaano kayo ka-agresibo. Tama mali? Di ba? Sa tingin nyo tama yung ginawa ni Tarrela na karikature? Aminin mo mali ka, sinasaway ka ni Marcoleta, walang ginagawang masama sa'yo. Ang dami mong pinagsasabi. Di ba? Kasunod ito ay naging controversial ang payag ni Marcoleta pagdinig ng Commission on Appointments na isuko o mano ang KIG dahil hindi raw ito sakop na exclusive economic zone ng Pilipinas. Una-una hindi siya sakop na economic zone. Pangalawa yung give up, hindi tinuloy kung bakit niya sinabi to. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao na halimbawa, pinatay ko yan. Alin ang pinatay niya? Dapat ituloy nyo. Pinatay ko yan, yung pala lamok lang. Di ba? Dapat ganoon po ang pagkakabanggit. Hindi po ipuputuloy natin yung video, puputuloy natin yung sentence, doon lang tayo nakapokus sa give up. Napanood ko yung video, wala naman talagang ang konteksto ng video, konteksto ng sinasabi niya talaga, mahal niya talaga WPS eh. Gusto niya maisabatas yung mapa eh. Sabi niya ni Senator Marcoleta eh, makita ko man lang ang mapa. Makita ko man lang ito sa pagtatanda niya, di ba? Eto hindi eh. Talagang hinahamon si Senator Marcoleta eh. Di ba? Bakit ganyan ugali mo, sir? Sir, anong pakiramdam? Ba't ganyan? Ba't kayo ugali ng mga tono? Di ba? Wala naman, inaaway ka si Senator Marcoleta, sinasaway ka sa mali. Mali yun eh. Kung pakiramdam mong hindi mali yan, sabihin mo sa taong bayan, marinig namin na tama ka, para tumahimik kami. Sabihin mo sa amin yan, tama. Iba kasi sinasabi po eh, iba yung nakikiramdam lang eh. Ayaw magsalita kung tama siya eh. Gusto kong tanongin si Kiko ulit sa si Lacson eh. Lacson, Kiko, tama ba ginawa ni Tarrela? Yung caricature? Sabihin mo kung tama. Kasi alam nyo, pag sinabi nilang tama yon, babalitan ng Pilipino sa kanila eh. Mauunawaan ng konsensya ng Pilipino na mali yun. Aba, pumapabor sa mali pala to. Ang gagawin nila, hindi sila magsasabi ng tama at mali. Ang gagawin nila, ida-diversion yung tactics. Bagaman kahit ginawa ni Tarrela yon, nag-caricature siya, ang gagawin ng dalawang mga senador na to, sasakyan yung ni Tarrela, hindi, kasi ang China, palayasin natin, atin tong Luzon, atin to, walang dito, homegrown, sasabi na, traitors, mga traidor, ganun sinasabi nila, para yung mga Pilipino, yung makuha nila yung simpatya. Pero hindi na siya sabi kung tama at mali yung ginawa ni Tarrela. Pero kung ako dyan, tatanungin kung diretsahan niya kahit sa harap ng camera, sir, kahit ako media, baka ako pa naging, tatandaan nyo pag ako naging media, ako pinakamaging matapang sa lahat. Pasensya na kayo sa mga media. Alam ko ay magagaling kayo, pero ako, tanungin ko yan. Sir, parang si Eden Santos. Di ba? Sir, yung bang ginawa ni Tarrela, tama, mali? Sagot ko kayo. Tamo, hindi makakasagot yan. Kasi pag malaman ng Pilipino kung ano yung sagot nila, doon na magsisimula yung Pilipino magduda sa kanila. Tama, mali? Di ba? Biruin mo yan. I suggest the good senator join the Maritime Domain Awareness Fight to Kalayaan Isla Group Capucho. Ikaw yung nagkamali, ikaw yung naggaganito. Di ba? Ikaw yung batang sinaway doon sa isang pagkakamali mo. Bakit mo binato ng ice candy yung kalaro mo? Tapos ikaw yung naghuhumirenta doon ng ganito, ikaw yung subukan pumunta doon. Subukan mo. Yung mga Pilipino, atin ang China, atin ang hindi atin pwedeng pasakop sa China, atin ito. Biruin mo, nagaganong-ganong kayo, pati senador. Di ba? Yan ang pinagkaiba na pag talagang ang layunin, hindi para sa Pilipino. Handaan nyo yan. Kung para sa Pilipino kayo,
susundin nyo, hindi man sundin nyo masundin, no? Pakikinggan nyo yung sinasabi ni Senator Marcoleta tungkol sa KIG sa EE-Zone, EEZ, na malagyan ng mapa, maayos naman, hindi kayo makikipag-away dyan. Anong dahilan ba't kayo nakikipag-away kay Senator Marcoleta? Bakit ayaw nyo makipagtulungan? Ba't kayo kumukontra? Anong meron? Walang masama eh. Papalabasin mo, kasi pinagtatanggol niya China eh. Wala kaming maski ChatGPT, lahat ng sinabi ni Marcoleta, pinasa namin sa ChatGPT. Mas si ChatGPT ang sinasabi, hindi naman pinatatanggol ni Marcoleta ang China. Kayo lang nagsasabi, pinatatanggol ni Marcoleta. Ibinibigay nyo sa tao ang naratibo nyo na kunwari si Marcoleta pinatatanggol ang China para kayo lumabas na pogi. Di ba? Wala pong ganon. Kahit sa kahit sa personal ko wala ako, kahit nireview ko lahat ng video ni Senator Marcoleta, wala ako nakita na kinakampiyan ng China. Kung bagkos, tinuturo niya ng himay-himay kung paano, kung ano procedure sa WPS, ano kalagayan natin. Ewan ko kung ano pinuputok ng butsin ito ng mga senador na to at ng mga iba pang spokesperson na yan na pag naipit, taong bayan tatakbuhan. Di ba? Okay, dito na tayo po sa kay Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan po natin, binuking niya po rito si Boy Tanda, no? Itong si Boy Tanda, Boy Tanda na lang tawag ko rito Huwag na Tanda, ano ba mas maganda? Lucifer na rin kaya, no? Lucifer na rin para maganda, no? Magandang pangalan yung Lucifer pangalan ng star 'yon. Pangalan ng star 'yon, ito. Meron akong napakinggang interview kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Kung hindi ako nagkakamali kanina or kahapon, na ang sabi niya, siguro panahon na para amyendahan itong Foreign Agents Act of 1979. Ito po yung batas kung saan ay merong mandatory registration, ililista, itatala, ang mga agents o yung mga tao na ginagamit ng mga dayuhang bansa para mag-lobby, magpahayag ng mga interes ng dayuhang bansa. Bakit? Ano bang context ito? Parang ang pinaparinggan niya rito ay gumagamit di umano ang China ng mga... Yan ang ipinapakain nila, ipinamumuka nila sa taong bayan. Kayo naman mga taong bayan, mga Pilipino, huwag naman kayo papapeke. Huwag din porket may narinig kayo na alam nyo maganda sa pandinig nyo at tutugma sa mga nangyayari sa panahon ngayon, huwag kayo magpapaniwala. Kalaban nyo man o hindi. Ang masunod yung isipan nyo, yung sarili nyo, yung puso nyo, ano ba talaga? Totoo mga ba to? Sa tingin mo gagawa ang China? Sabi daw, ito sabi nila, ito sabi ng mga yan nagpapabayad daw mga trolls ngayon sa China para daw lumakas si Sara Duterte sa 2028. The best! The best! The best! Nas naniniwala taong bayan, ba't pala lang kasi ni Sara sarili niya? Number 1 niya siya sa survey Para saan ba't binabayaran yung... sige, palagay natin, Palagay natin, ang lahat ng mga Chinese, iba pa dyan, binabayaran mga Pilipino, kasama mga vlogger. Dami yan, libo-libo yan. Anong purpose ba't nilalabanan nila? Ay, bakit binabayaran mga Pilipino? Sige, anong purpose, Carpio? Sige nga, anong purpose? Hindi loko-loko China para magbayad niyan. Wala sila mapapakinabangan. Hindi ganyan yun. Ano purpose? Para manalo politiko si Sara? Hindi hindi kailangan. Hindi kailangan. Sinasabi nyo lang yan para yung taong bayan malason, para mapaniwala sa gusto nyong magawa. Ito, ng mga trolls at ng iba pa, para yung kanilang narratives ay ipakalat sa ating bansa. Siguro nga, ganun ang kanyang layunin, Nelson, pero mukhang meron siyang nakalimutan bago niya naipas siya na imungkahi ito. Kasi sinasabi nga na kailangan ma-revise yung ating Foreign Agent Registration Act. 1970 rin pa pala. Para matrack natin ang mga Pilipinos na binabayaran ng China. No? Sabi pa niya, because... Kawawa naman itong mga to, niloloko mga Pilipino. Grabe po. Panluloko sa Pilipino ginagawa nyo, pinapaniwala nyo. Pati ang Coast Guard na yan, panluloko sa Pilipino. If you're a foreign agent, Diri mo, ingay ni Lacson sa social media ngayon na hindi natin igigiba pang atin ng kalayaan. Wala naman sabi si Senator Marcoleta, bibigay ang kalayaan Pag-asa Island Wala naman sinabi. Yung give up na yun, pinutol nyo kasi, no? Etong matandang to, ang ingay-ingay mo eto, hindi ka naman apektado dyan.
pitatanggol mo yung mali. Sa flood control, ikaw mismo Blue Ribbon, ang tameme mo, ha? Bumaba ka pa sa Blue Ribbon, ano ibig mo sabihin? Sige nga, ha? Nakakuha kayo ng pagkakataon na pagtakpan yung flood control na yan, nakakahiya ka. Ikaw ang Blue Ribbon, pero ginagawa mo, tahimik ka dyan sa sarili mong, sa sariling problema ng Blue Ribbon, pero sa problema ng iba, ang ingay-ingay mo. Di ba? Nakakahiya ka, matanda ka. Working for China. Okay. The whole country will know that you're speaking for China, that you're being paid. Mm-mm. Ayan. Kaya nakalimutan niya, o baka alam naman niya, Mm-mm. o nakalimutan niya sandali, na yung anak niya ay nagtuturo sa University of International Business and Economics doon sa Beijing University. Nako, Beijing University, saan yun? Meron bang Beijing University? Alam ko sa China meron na. O, anong nagtuturo na naman eh. Ha? Anong... Hindi, ibig ko sabihin, binabayaran ka ng China, di ba? Hindi ka Ah. nakapagsasalita din. Hindi, baka kasi sabihin na naman ito ni Boy Tanda, ni Boy Lucifer, ha? Baka sabihin naman ni Boy Lucifer, yan. Ay, hindi, bakit? Iba yung bayad na yun. Yung bayad sa inyo, para tirahin ng kapwa Pilipino. At ang bayad sa anak ko, para magturo. Mali ka dyan. Ibig sabihin po, kung ikaw galit sa China, at andyan ang anak mo, nagtuturo pala, kung sakali, hindi ko sinasabi, si Tom Marcoleta nagsasabi, ha? At nagsusweldo dyan sa China, isabihin, napapakinabangan niya ang China, sa madaling salita, hipokrito ka. Di ba? Mapagpapaimbabaw ka. Di ba? Galit ka galit ka sa China, pero isa sa mga dahilan kung ba't nabubuhay anak mo diyan sa China. Ibig sabihin, nakakatulong. Therefore, kung talaga tayo pala nakikipagkasundo sa China, may magandang ibubunga pala. Yun ang salamin sa anak mo. Kasi maganda buhay ng anak mo, di ba? Kung talagang natuturo sa university niya. Kung totoo, ha? Hindi ko sasabi ako. Sasakyan ko lang sasabi si Senator Marcoleta. Ha? Kung ang Pilipino pala makipagkasundo sa China, walang mawawala. Ha? Mga Pilipino lang itong mga senador na to nagsasabi na may mawawala pag tayo ay nakipagkasundo sa China. Pero isipin mo buti, ha? Anong pakikinabangan natin? Ha? Anong pakikinabangan natin pag tayo nakipagkasundo sa China? Kaysa makipag-away. Sige nga. Abay, mas panalo yung nakikipagkasundo kaysa nakikipag-away. Kahit saan kayo makarating, pag ang pakikipag-away ang pinanguna mo, wala kayong mapupuntahan. Tatandaan nyo yan. O baka first time in the history, subukan nyo away ng China, baka ibigay ang WPS. First time na mangyayari sa buong mundo, sa history, mula na nag-exist sa mundo, 4 billion years ago. Di ba? Yan ang ibig kong sabihin, ha? Maganda makipagkasundo, wag away, ha? May possible pa tayo na mamangisda doon. Bakit ikaw tayo mangingisda doon? Atin yun eh! Atin pala di mangisda ka doon. Ano ginagawa sa inyo? Binobomba kayo. Pag binobomba kayo ng tubig, asa kinatakbo sa Pilipino? Sasabihin nyo, inaapi tayo ng mga China. Pag may kumampi, makapili ka, pro-China ka. Naknanteti naman, pag pitatanggol yung China, ginagawa ng paraan ni Senator Marcoleta na mapasa atin yung mapa at yung maitala sa UN. Ha? Tapos ipigilan nyo? Ano ba gusto nyo? Ha? Sasabihin, ba't natin sabi ng senador, ba't natin ipagtatanggol yan? Atin yan. Ba't daw pinatanggol na kasi atin yan? Binubomba nga tayo eh. O sige kayo, pumunta kayo dun. Tamo katwira, tingnan mo reasoning ng matandang senador na, hindi pala matanda na ba yung Kiko Maching na yon? No? Lutang yun eh, lutang din yun eh, katulad ng dating Vice President eh. Di ba? Si Sana All. Di ba? Lutang din utak nun eh. Saka nakakita na hindi na kailangan na ipagtanggol yan kasi atin yan. Publicity ka lang, Brad. Publicity ka lang. Hindi na daw kailangan ipagtanggol kasi atin yun. Ano yung ginagawa ng mga Coast Guard doon? Palayasin mo na. Pag binabantay yun, atin pala yun eh. Grabe to, di ba? Ikakat nyo video ko. Sasabihin nyo, si Munting Kaalaman, yung mga Coast Guard doon, palalayasin. Di ba? Ganyan ang ugali ng mga to eh. Di ba? Tuso. Kaya Lucifer to, Lucifer number 3. Binabayaran ka eh. Talaga nandun ng anak niya sa Beijing? Nandun sa anak niya, booking. At pagkatapos, di ba, ang nabunyag ka ngayon, Carpio. Dito sa sigalutan sa South China Sea,
claimant din ng Vietnam eh. Oo, tama. Dapat sana magpaka-neutral na lang siya eh. Oo. Kasi, Ayaw nila yan, makipaglaban sila sa China. Go! Alam mo, Senator Marcoleta, ganito na lang, pabayaan mo na lang po, pabayaan mo na lang, timing na lang po kayo. Pabayaan nyo sila makipaglaban sa China, tamo, tatakbo sa mga Pilipino. Pag naipit, sasabihin si Marcoleta ang sisisihin, lumakas loob kasi ng China dahil kay Marcoleta eh. Hindi ganun kaeng-eng China. ang asawa ni Justice Carpio, Vietnamese. Vietnamese. Aso claimant. Tapos, ganun Hindi, ba? ang ibig ko sabihin, kung pinag-uusapan lang, akala mo naman kung talagang napaka-neutral niya na kung ano-ano na. Kasi nga, ewan ko kung ano bang, ano ba talagang layunin? Kung ako, alam mo, yung matanda na yan, please lang oh. Hinahamon kitang debate sa Luneta tayo. Vlogger lang ako. Dati ka justice, di ba? Hindi. Yeah, bigla na lang siyang papasok sa isang pag-uusap na kamukha. Dali mo na lahat ng alam mong dadalhin. Partida, hindi ako magdadala kahit cellphone. Nito, ako naman, naghahanap lang naman ako. Debate tayo. Maginoo lang walang sigawan, walang murahan. Maginoo lang. Dalawang question lang, titindigan ko. Promise ko sa'yo, tatalunin kita. Wala pang 5 minuto, tatalunin kita. Promise ko sa'yo yan. Pag hindi nangyari yan, lulubog na ako sa bagiging vlog ko. Totoo na, dinidiscuss lang naman natin kung anong dapat natin gawin. Para sa ganun, lalo nating palakasin ang pundasyon ng claim natin, kung nakahanda na tayong makipag-usap talaga, yung mga hindi natin nakikita, pakitingnan nating mabuti, ano man ang masama doon at bakit babansagan mo isang taong naghahanap lang ng clarity halimbawa ng solusyon sa pwedeng sabihin ng kakausapin nating mga tao para nakahanda tayong lahat. Huwag mo sasabihin pro-China naman. At saka bayaran. Sasabihin mo nga maaaring binabayaran yan. Ito pa naman. Ganyan ngayon yan. Pag nagsalita ka ngayon sa gobyerno at pag nagsalita ka dyan na tumutulong ka dyan sa issue ng China, pro-China ka, ayaw nilang gumawa ng paraan. Ayaw nilang gumawa ng solusyon para ang China mapabuti yung kalagayan ng WPS. Ang gusto nila away. Maliban sa away, pag gumawa ka maliban sa away, sabihin nila pro-China ka. Ganyan po nangyayari ngayon. O sige, maliban sa hindi away. Di ba lagi sasabihin nyo pro-China? Si Marcoleta nga tumutulong sa paglakad sa KIG pati sa WPS na yung mapa tala natin para masakop na. Ayaw nyo Kayo ang pro-China. Napakaliit na usapin na ito, kailangan bayaran ka pa, makukuha mo na kung talagang mag-aaral ka. Ang problema, silang nagumpisa kasi dito Nagkamali sila mula sa kanilang pananaw na yung exclusive economic zone ay parte ng ating teritoryo. Dito siya unang nagkamali. Ngayon pinipilit niyang ayusin. Ewan ko, paano pa may tutuwid dito? Nasabi mo na noon pa. Nasabi niya talaga yun noon pa. Ngayon, naghuhugas kamay siya. Si Senator Marcoleta, ayan pakinggan niyo, buong-buo siya, sabi niya. At saka meron pang isa, Sen. Ito, nabanggit din naman ng ilang senador na kasamahan ninyo, na sa panahon daw ngayon, kapag ka ikaw ay nagsalita ng kontra sa sinasabi nila, at pro-China ka, may tuturing daw nito na treason Treason? Ano ba ang... natawa na rin yung iba Huwag kayo maniniwala kay Lacson. Huwag kayo maniniwala doon. Ano ba yung treason? Ang gusto nilang naratibo kasi yung kung ano lang yung iniisip nilang tama Akala mo kasi, kung umasta... Si Carpio sa kasi Lacson, sama mo na si Kiko, Luneta tayo, ako lang mag-isa. Dali nyo lahat ng papeles nyo, lahat ng katibayan nyo, pati lahat ng mga pwede makapagturo sa inyo. Debate tayo, ako lang mag-isa. Hindi, isa-isa lang para pag natalo ako, hindi na ako sisipot sa vlogging. Pag ako sumipot sa vlogging, hindi na po pwede yan. Magka tayo kasunduan para mabuhasan. Malay nyo, matalo nyo ako, hindi na ako mag-vlog. Hindi wala na. Isa-isa. Pag natalo si Marcoleta, ganoon din, kasunduan. Ako, papalag ako. 3 sila, ako mag-isa. Iko-cross-exam ako, iko-cross ko sila. Pag natalo ko, ayaw na ako, hindi na mapakita kahit kailan. Ano sila talagang nagmamahal sa ating mga kababayan Mariringgan mo yung isa doon. Ano mangyayari sa ating mga fishermen? Yung ating mga mangingisda? Gaganyan-ganyan nila. Kailangan malaman nila na may nagtatanggol sa kanila. Diba? Grabe, pampolitiko style. Kailangan malaman nila. Ba't mo kailangan malaman? Paano may nagtatanggol sa kanila? Diba? Kaplastikan yung mga ganun salita.
Ang pagtatanggol, hindi sinasabi, ginagawa. 'Di ba? Kung ikaw pinatanggol mo sila, matagal mo nang, kung talagang pinatanggol mo mga fisherman, hindi mo aatakihin yung China. Hindi mo gagawa ng caricature kung mahal mo mga fisherman, ha? At mahal mo mga Pilipino. Bakit? Ha? Walang pinagkaiba yan doon sa anak mo. Kung mahal mo mga anak mo, ha, hindi mo aawayin yung kapitbahay mo kasi alam mo kapitbahay mo barumbado, halimbawa. Kasi pag alis mo papuntang opisina, sino may iwan sa bahay? Mga anak ko lang. Naku, baka anong gawin? Kaya hindi mo sila aawayin kasi wala ka eh. 'Di ba? Ang gagawin mo, bibigyan mo pa ng pagkain yung kapitbahay mo eh. Sir, kayo po pagkain, no? 'Di ba? Hindi mo aawayin. So, ibig sabihin, pag inaaway mo ang kapitbahay mo, wala kang pakialam sa anak mo. Kahit awayin ng kapitbahay mo pag alis mo. 'Di ba? Kaya hindi mo mahal yung mga anak mo. Eh, hindi naman sa hindi mahal. Wala kang malasakit. O, ganun din sa Pilipino. Ba't di sila pumunta ron para silang mag-guide sa ating mga fishermen? Paano mo gagawin? Wala naman silang ginagawang pamamaraan. Mabuti nga ako, nung makausap ko yung ambassador, pwede ba nating mapag-usapan sa susunod na mga panahon? Magsimula tayo ako sa traditional fishing rights. Yes, Mr. Senator. Sabi niya. Kasi itong mga bagay na to, sabi kong ganyan, ay mga private rights lang ito. Malayong malayo sa pag-uusap tungkol sa mga teritoryo. Kasi ako nagawa nyo sa Vietnam. Ayun nga, oo. Nagkabarilan pa kayo dyan eh. Nagkabarilan kayo dyan. Pero nagawa nyo ng paraan. Naayos nyo yung pangisdaan sa inyo. Totoo. Meron din kayo sigalutan ng India. Naayos nyo rin. Nagkabarilan din doon. Kanyo. Kamuntik ng nag-nuclear. Naayos din. Sa Japan. Ngayon mas matindi. Naayos nyo rin yan. Oo. Tayo So, ba hindi naman pala imposible dito. Tayo ba naman gawin, hindi natin maayos. Yun ang gusto namin gawin. Oo. At kung Pero ayos tigilin lang sana natin yung patutsadahan. Hindi, si Lacson yung post niya sa Facebook, napaka unprofessional niya. Na parang bata, isip bata tayo eh. Isip bata yata yan eh. Di ba pag matanda, di ba sinasabi ng matatanda, pag matanda daw, bumabaytad ng isip, tumatandang paurong. Patingin ko pa, tumatandang paurong yata yun eh. At nun sa dinidiscuss ko pati nga dun sa oil exploration, at saka yung gas exploration, pinakita ko yung dalawang mapa, dated 2013 and 2024. Sa pagdaan ng panahon, kahit na nagbarilan, naggera ang Vietnam at saka ang China, nagawa pa nilang ayusin ang kanilang na-manage nila. Hindi ko sinasabing naayos. Na-manage nila kung ang pag-uusapan ay ang ikauunlad ng kanilang bansa. Parehong napakinabangan. So kapag ka pala pinag-uusapan national interest, pwede nilang isang tabi kahit sandali lang. Ilan ang oil exploration sa Vietnam? Ilan po? 60 to 70 explorations. Wow! Ganun kadami? 35 to 40 oil and gas exploration. Vietnam. Malaysia, 60 to 70. China, 60. Pilipinas, tanungin mo ako. Ilan? 12. Meron din. 12. Ikumpara mo sa 35 to 40. Sa bagay. 60 to 70. Bakit? Tutsada na patutsada tayong patutsada. Kapag ang kapakanan ng bansa ang pinag-uusapan, pwede nating isang tabi sandali. Pwede tayong mag-usap Oil exploration ito Ano ang problema natin? Halimbawa, pinag-uusapan natin kanina yung mischief reef. Ano bang problema doon? Ano po? Meron na sana tayong nasimulan na oil exploration. Tama. Ito yung napagkasunduan na yan Ito yung lugar ng service contract number 72. Number 72. Dahil wala na tayong oras, alam mo, i-discuss natin ito kahit isang buong araw. Ang haba. Akalain mong maayos na sana natin Pag isang problema sa Pilipinas niya, pag maayos na, may kokontra, tandaan nyo. Isa lang ibig sabihin nun, nagmamagaling sila. Kasi pag naayos na ang problema, tapos na usapan, wala na silang bida. Kailangan magpabida muna sila. Pero yung flood control, malapit na mabuking, pinalitan si Senator Marcoleta. Ngayon si Senator Marcoleta, gustong ipatala yung West Philippines na yan sa mapa. Ayaw nila. Sasabihin, gusto makikialam. Kung wala si Senator Marcoleta, wala naman tumitindig abang buhay tayo makipagbombahan ng tubig doon, binobomba tayo yung mga mangingisda doon, yung mga coast guard natin, binobomba ng China habang buhay. Tanongin mo si Tarela, hanggang saan yan? Hanggang saan yung ginagawa nyo? Malipas sa ginagawa si Senator Marcoleta, hanggang saan yung gagawin nyo?
Pag ba kayo wala sa serbisyo, magagawa pa susunod yan? Hanggang saan? 10 years, 100 years, hanggang saan? Ano mas maganda? Yung ginagawa nyo, patutsada sa China, o yung ginagawa si Senator Marcoleta na sinasabi nyo pro-China? Sige nga. Nagpirmahan na po dyan. Debate lang talaga, katapat ng mga to, debate lang talaga. Senator Marcoleta, pagbigyan mo ako. Kung sakali maghamon ng debate yan, kunin mo ako, isabak nyo ako, tatanungin ko lang yan. Mapapahiya yan sa tanong ko, promise ko sa iyo. Pag hindi napahiya sa tanong ko yan, aalis na ako, hindi na ako makikita kahit anino ko, kahit saan. Nananahimik nila ako, magbibusiness na lang ako. Oo. Oo. Medyo umangal si... Wala kasing matapang na media ata na pati mga magtatanong dyan sa mga yan eh. Ako tatanungin ko diretso yan. Yung tanong na nakakahiya. Yung tanong na makukorner sila, dapat ang sagot lang oo. Talo sila dyan, tiyan mo maniwala sa akin. Secretary Cusi noon. Kasi pumapil ang private sector. Di ko nang ba muna babanggitin ng pangalan. Isa sa ating mga industrialist. Okay? Yung Porma Industry at saka yung Sinok. Silang dalawa private. Sabi ni Secretary Cusi, huwag kayong, hindi kanya ang DFA yung magdidictate ng agreement ninyo. Ito pa rin ay kasi gas. Ano ito? DOE ito, hindi kayo. Okay. Sino ang advisor nito? Nung DOE? Ng Philippine counterpart ng Sinok. Sino? Justice Carpio. Kaya naman pala. So, imbes na natuloy. Na nawalang... Maraming komplikasyon. Pero ibig ko sabihin, kung pinagsimulan sana natin sa mabuting pag-uusap, maging magkaibigan tayo, may mangyayari at mangyayari eh. Alang-alang sa interes ng ating bansa, hindi ito eh. Alam mo ito, payabangan ng payabangan. Gumagawa ng narrative ang mga kasama natin. 2028 na yung pinag-uusapan. Akala nila, sila ang bida ng mga Pilipino. Sila ang tagapagtanggol ng mangingisda. Sabi ko nga sa'yo, sa haba ng patot sa dahan na to, anong ating napala? Anong na-achieve? Anong resulta? Ayaw nila na, ang gusto ng Pilipino, awayin ng China. Walang patutungong away lang gusto nila. Wala silang plano. Yung dalawang sila tanungin mo, may plano ba kayo? Anong plano nyo? Hindi makakasagot yon. Pag nakasagot kayo sa simpleng sagot na yon, tatandaan nyo, aalis na rin ako. Huli ba tayo ng kahit isang kilong... May tiyak na tiyak. Alam nyo po, may isang tanong na tiyak hindi makakasagot. Ang isang tao, tandaan nyo. At itong tinitiyak ko, hindi makakasagot yung dalawang senador na yan. Tanungin nyo siya. Number 1, tanungin nyo. Tama ba yung ginawa ni Tarela sa caricature? Tanungin nyo, promise ko sa inyo, hindi makakasagot yung dalawa na yan. Sabihin ko sa inyo, andyan ang sikreto. Isasagot niya ganito, hindi atin ang Pilipinas. Kasi ganito tayo sa Pilipinas. Ang kalayaan ng West Philippines, atin yun. Hindi, yan tanong ko sa'yo. Ang tanong ko sa'yo, sagutin mo. Tama ba ang ginawa ni Tarela? Hindi kasi ganito yan eh. Masyado kayong pro-China. Hindi sasagot yan, maniwala kayo sa akin. Kasi pag sinagot nila yon, yung Pilipino maniniwala sa kanila, aalis na. Doon magigising yung subconscious mind ng tao versus yung konsensya. Ibang Pilipino kasi hypnotized na sa pinagagawa nila. Tatandaan niyo yan. Anti-hypnotismo gagawin natin. Tunggong lang? Nakapagdagdag. Ha? Tumaas baka ako yung... Wala eh. Kasi nga, ang inisip nila, 2028, akala nila sila ang bida. Si Senator Marcoleta, kontrabida. At yan nung huli ko itatanong sa inyo, mukhang kayo din ng kontrabida. Kaya hindi natuloy ang pag-upo ni Loren Legarda bilang Senate President. Ngayon po ay viral sa social media. Ewan ko kung totoo, na kaya daw hindi natuloy ay dahil nabalitaan ng mga senador na kayo ang babalik sa Senate Blue Ribbon. So nung naraman nila, wag na. Balik na lang natin kay Tito Soto ang presidency. Ano ba talagang totoong pangyayari? Masasabi ko namang hindi totoo yun. Walang gano'n. Kung halimbawa lang na nakuha nila yung majority, halimbawa napalitan, halimbawa lang naman, napalitan halimbawa si Tito Sen, halimbawa, at nilagay naman nila ako na matatanggap naman nila yun kasi ang majority talaga ang nagdidikta ng posisyon. So magiging consequential lang yun, pero hindi dahil yun ang naging dahilan. Ako hindi, naniniwala ako. Marami dyan sa senador ngayon, pati yung dalawa nag-iingi sa China, ayaw niya maging blue ribbon si Senator Marcoleta kasi pag naging blue ribbon to, mabubuking yung mastermind. At pag nabuking yung mastermind, maaaring maupo isang araw si Sara. At yun ang ayaw na ayaw nila. Yan ang naratibo niya. Kaya kasi nag-iingay sa China eh.
para yung flood control mapagtakpan eh. Para hindi malaman kung sino yung amo eh. Di ba? Para bumangon lalo sila sa Pilipinas, ginagamit nila yung pagkakataon na yan. Okay? Oo. Kapag nakuha halimbawa ng majority, halimbawa, iba na yung Senate President, Opo. sino man ang maglalagay talaga Yung kung sino yung majority. gusto niya. Ayun nga po. Hindi dahil sa ako yung magiging dahilan. So hindi ka kinausap na kayong gagawing blue ribbon uli. Walang ganon. wala namang ganun. At wala na- ding Pero naisip lang nila siguro na gumawa ng istorya. Para ngayon, alam mo nga, sabi ko nga, pagka ako, pipilitin nilang magdrama. Gagawa, maghahabi ng kahit anong klaseng drama Oo. para lang kumita sila sa kanilang mga vlogs. Nagpa-viral eh. Pagka Marcoleta nandun na. Oo nga, siguro. Congratulations at nakakatulong ako sa inyo. Hindi ba? Congratulations, Notre Dame. Ayun. At inuulit ko, ikaw si PMQ. PMP Ayan. ng Gcash. Ikaw ay naglingkod sa Tikas. O yan ha, sinasabi ko na sa'yo. Nakita mo, 3 minuto sinayang ko sa aking trabaho para lang makilala kita. At ikinagagalak kitang makilala. PMQ. Ayun. Ayan. Ay, may greetings po muna tayo, Sen. Baka... Ay, Okay, alam nyo mga kaibigan, ang ganito tayo ginagamit nila ang pagkakataon nito para pagtakpan ng issue sa flood control. O sige, sabi natin mali. Sabi natin mali ako. Bakit nag-iingay kayo dati hindi? At ano ang ginawang mali sa inyo ni Senator Marcoleta? Imbis na makatulong kayo, naggaganyan kayo. Ha? Nagtatanggol kayo, pero hindi kayo nagre-resolve. Malaking pinagkaiba niyan. Nagtatanggol kayo, oo. Pinatanggol nyo pala Pilipino, pero wala kayong resolbang ginagawa. Si Senator Marcoleta, resolba ang ginagawa. Di ba? Mag-isip-isip kayo mga kababayan ko. Yan ang pinagkaiba ng dalawang bugok na sa Senado. Puro sila pagkatanggol lang. Pero pag-resolbahin mo, tanungin mo, hindi makakasagot. Hindi tanong na, simple ito. Tanungin nyo sa mga pages nila o tanungin nyo, kahit sa personal kayo makakasalubong nyo, tanungin nyo. Promise ko sa inyo, hindi sasagot. Bibigyan ko lang kayo na pang sa inyo lang to ha. Tama po ba, Senator? Tama po ba yung ginawa ni Tarela? Ano po palagay nyo? Hindi siya sasagot on media. Maniwala kayo sa akin. Siguro sa personal, walang media sasagot yon. Ang isasagot yan, mali. Pero sa TV, sa media, pag tinanong mo yan, tama po ba ginawa ng Coast Guard na yon, yung spokesperson na yon, sasabihin niya sa media, hindi siya sasagot, maniwala ka. Hindi niya pwede sabihin tama eh. Kasi yung tao, subconscious mind, magigising eh. Yeah? Okay, ang ganito lang po tayo. Paalam sa inyong lahat.